the trust has been eroded already. And by the way, Adma, kapag ka na-erode yung trust na yan, matagal yan bago manumbalik. So, kumbaga, kung sino man yung uupo sa 2028, will have a very difficult job ahead of her or him. Bakit? Kasi, talagang na-erode na yung tiwala ng tao. Nakita natin yan sa paglala ng perceptions on corruption. Makita natin doon sa yung rankings natin sa graph in corruption, yung pinag-usapan natin nung umpisa nitong program, nung salita ko kanina, na talagang lumala na, and that's the perception of people. So that will be hard to improve over time. Well, matagal bago yan ma-improve. No? So kung sino man yung uupo sa susunod na administrasyon, mahihirapan siya dyan. Kasi of course, it's still a function of political will. No? Kung kakayanin. Pero kung sino man yung uupo, yung umpisa kagad, dehado na umpisa pa lang. So, kumbaga, hanggat naririyan pa rin yung mga tao na yan, hanggat walang napapakulong, yung mga nabanggit dun sa mga hearing, kung sino man yung mga personalidad na yan, hanggat sila ay naririyan, at walang napapakulong, maniwala ka, Adma, hindi babalik ang tiwala ng tao. Ang paliwanag po ng Department of Finance, kaya nga hindi nila inirekomenda at hindi rin ginalaw ng Pangulo ang excise tax dito po sa iba't ibang mga produktong petrolyo, lalo na dito sa gasolina at diesel, ay dahil daw po marami sa mga gumagamit daw nito at ang makikinabang lang daw nito ay mga mayayaman. Ano po ang masasabi niyo po dito, Doc? Well, ganito kasi yan we have to understand na sino ba yung mga mayayaman na yan? Yan ba yung mga middle class na may sasakyan? Kasi kung yan yung middle class na may sasakyan, they deserve a relief from the fuel price increases. Kasi itong mga middle class, mga kababayan, sila nagbabayad binabayaran ng buwis ng middle class. Kinakalpas ang sahod niyan sa pay stub. Bago pa makuha yung sahod nila, nakaltas na. So kumbaga, this would help the middle class. Ngayon, yung mga kababayan natin na mahihirap talaga, na wala naman silang sariling sasakyan, makikinabang pa rin sila dyan kasi nga, yung sa public transport, bukod sa ayuda na binibigay sa mga drivers, makakatulong pa rin yung pagtatanggal ng excise tax. So, kumbaga, ang aking reasoning dito is tanggalin na lang yung excise tax kasi nga, para lumago yung ating ekonomiya. Remember, na kapag ka nagkaroon ka ng pagbawas ng buwis, kagaya halimbawa ng pagtatanggal ng excise tax, that is an additional money sa bulsa mo. Regardless kung mayaman ko o mahirap. At yan ay nakakadagdag yan in terms of stimulating consumption. Tandaan natin that our economy is consumption-driven. At ang goal ng policy na yan, Admar, is na hindi maihinto yung economic activity. So, ibig sabihin is, hindi sapat na reason sa akin, bilang isang economist na lahat makikinabang. Ang goal dito talaga is to stimulate economic activity. At pag nagbawas ka ng tax, ang nangyayari niya is it stimulates the economy in a way, kasi nga, may increase yung consumption ng tao. And that is, yun yung pinaka-goal natin. Kasi pag nag-increase ka ng consumption, Adma, tandaan din natin na meron pa rin namang VAT sa ibang produkto. So, kumbaga, yung nabawasan na gastos mo sa gasolina, halimbawa, as a result of the removal ng excise tax, that could be spent elsewhere na pwede rin patungan ng VAT on other consumption. Kaya nga hindi sufficient na reason sa akin yung sinasabi nila ng gobyerno na hindi pwede kasi makinabang yung mayayaman. In fact, ang nakikita ko dito na talagang reasoning nila dito, ayaw nilang mabawasan yung kita ng gobyerno. Naman natin kung saan napupunta yung kinikita ng gobyerno na yan. Napupunta yan sa bulsa ng iilan. So, kumbaga, what needs to happen here is, kagaya ng proposal ni Congressman Leandro Pibisner, which is that congressman, okay, I don't want to call him a kid, but he's so young, he's brilliant, and I believe that he did the calculations, and I'm convinced that pag tinanggal mo yung buwis na yan sa langis, makakatulong yan sa ekonomiya. Ito pa, dagdag ko pa, Admar, bago ko ibalik sa iyo, Dito sa Canada, nagbawas na kami ng excise tax.
No? In fact, ang ibinawa sa amin dito ay 10 cents per liter. So ginagawa na ito ng ibang bansa, mga kababayan. Hindi lang dapat sa Pilipinas ginagawa din 'yan. Kung considering mahirap na bansa ang Pilipinas, no, kumpara sa Canada. And dito sa Canada ginawa na namin 'yan. So kumbaga, there is a way to do this, and I think yung justification nila na mga mayaman makikinabang, I think it's a lame excuse to reduce the VAT. I believe na kailangan i-reduce talaga 'yan. Pero tingin niyo po feasible yung sinasabi ni Congressman Leviste po na gawing 10% yung VAT at yung mga hindi kailangan na paggastusan ngayong taon na ito. Nabanggit niya yun. Kasama na nga yung hosting natin sa ASEAN, yung confidential fund ng Office of the President at iba pang yung mga travel expenses na pwedeng pagkunan natin. At the same time, meron pa rin tayong makukuha, no? Kumbaga mababawasan lang yung at yung ipapalit is yung pondo na galing dito sa mga pwede namang walang pondo, Doc. Well, the reduction in excise tax itself can be financed by reduction sa MOOEs at MAT. Kasi yung ating mga congressman, yung mga senador, mga opisyalis, may mga MOOE yan. So yung reduction ng MOOEs, that can help finance the reduction in, as a result of, binaba mo yung excise tax ng gasolina. Bilang yon, yung mga inefficiencies sa gobyerno. So pag sinabing inefficiencies, may mga duplication dyan ng mga opisina. Kumbaga yung ating gobyerno, Adman, it's so big and it's so inefficient. I mean, a classic example ko nito is yung sa ID, yung yung national ID. Hanggang ngayon dahil pa rin walang ID. Ang daming nilang resources na i-spend diyan. Bakit hanggang ngayon wala pa rin? So kumbaga, yung makikita yung inefficiency ng gobyerno, and that inefficiency needs to be addressed. May mga ginagawa ang gobyerno that can be automated using artificial intelligence. That is something that can be explored. Baka mas makakamura sila kapag AI na lang ang gagawa niya. So, there are ways to trim the fat, ika nga, no, para magkaroon ng reduction din tayo sa government spending in an efficient way para mas maramdaman ng tao, no, yung ginagawa ng gobyerno, kagaya halimbawa sa kaso ng pagbaba ng excise tax. Kasi there's really an argument to be made na, okay, pag nagbawas ka ng excise tax, o if not tinanggal mo siya totally, magkakaroon ng kawalan yan sa revenue ng gobyerno. Totoo naman yan. However, pwede mo pa rin punan yun by looking elsewhere. Tama si Congressman Leviste that there are ways to do this, kagaya yung mga travel expense, yung mga MOOE, yung mga inefficiency sa ating gobyerno. By the way, without necessarily selling GOCCs. Kasi meron din mga proposal, Adma, na magbebenta ng mga asset ang gobyerno. Ang aking suggestion dyan is they need to be careful in terms of selling these assets kasi baka sa future mas kinakailangan natin pang yung mga asset na yan wala na, no? So kumbaga they need to look somewhere immediate. Kagaya halimbawa sa kaso ng politiko natin, bawas-bawasan nyo yung inyong travel, bawas-bawasan yung MOOE, yung pag-hosting na yan. Yung sa mga ASEAN na mga events na yan, baka pwedeng virtual na lang muna. No, considering ang mahal ng ang produktong petrolyo, imbes na lumipad yung mga delegates, baka po pwedeng itong taon na ito virtual na muna sila kasi nga mataas ang transport cost, no? So there are creative ways to do this para ma-address yung magiging kawalan kapag tinanggal or binawasan yung excise tax sa gasolina at Opo, dito naman po sa usapin po, Doc, na ito pong sa ekonomiya po natin, lumalala na po, no? Sa mata po ng mga investors ngayon, paano po kaya makakabawi ang Pilipinas? Meron pa bang turning point kayong nakikita o medyo malala na? Do you think na sa mga kapitbahay natin na mga bansa na lang babagsak yung mga investors? Alam mo, kung kanino nakadepende itong turning point na ito, nakadepende ito kay Marcos Jr. Kasi ang principle dito, mga kababayan, parang ang Pilipinas ay nasa isang bangka.
At ang nagtitimon yan, si Marcos Jr. Ngayon, pwedeng gawin ng nagtitimon is papunta ang bangka sa waterfalls at mahuhulog. O pwedeng gawin ng magtitimon ay iba ng direksyon para hindi ka mapunta sa kapahamakan. Ngayon, sa nakikita ko sa galaw ni Marcos Jr., hindi gumagalaw yung timon. Kung saan yung papunta na, kung saan papunta yung bangka, kung kapapahamak ng bansa, that is where it's going. So, kumbaga, sa nakikita ko sa ngayon, unfortunately, no, mukhang malabo. At mas lalo pa ito na napalala as a result of this conflict sa gitnang silangan, mga kababayan. So, kumbaga, ang aking komentaryo dito is nakasalalay ito kay Marcos Jr. So, Mr. President, you still have, 2 years in your term. There is still a way to turn things around. So, yung mga dapat na ipakulong, maipakulong, yung mga reforma na tinangako ninyo nung kampanya, baka naman po pwedeng magawa yan, maibaba yung singil sa kuryente, maitaas yung productivity natin. Nabanggit po yan ni Marcos Jr. noong kampanya noong 2021 and 2022 na ma-improve yung productivity sa ating bansa. Hindi ito na isagawa, mga kababayan. So, ang nakadepende po ito sa kanya. No? Pero hindi ibig sabihin na walang pwedeng gawin ang mga mamamayan. So what ordinary people can do is to actually voice out kung ano yung kanilang saloobin. Meron pa rin naman tayong mga leaders kung saan na naniniwala sila na pwede pa rin naman na magkaroon ng reforma. Kaya halimbawa ni Congressman Viste, no? Kagaya ni Congressman Barsaga. Yung mga yan, these are young people, sila ang future ng ating bansa, Admar. Ako naniniwala na sa sila magiging future talaga, no, in terms of leadership. At naniniwala ako na may pag-asa pa rin naman yung ating bansa. Pero sa nakikita ngayon, dahil si Marcos Jr. ang humahawak ng timon, mukhang sa ngayon, Admar, malabo. No, malabo na makita natin na ang liwanag kaagad. Nandiyan ang liwanag, pero I think we're still far from it. Opo, kasi ang basa ngayon ng ating mga kababayan, mahigpit po ang gobyerno sa pagkokolekta ng tax, no? Sa mga binabayaran natin sa mga produkto. Pagpunta natin ng supermarket, lahat basta binibili po natin, may patong agad yan na VAT po. Pero hindi sila mahigpit doon sa pagbabantay sa mga tax na binibigay ng taong bayan. Pwede nilang kumbaga ito yung nakikita nila, trilyong piso nawawala, pero paghiling ng taong bayan na kahit man lang bawasan lang yung tax ay hindi po maibigay. Baka abot tayo sa punto na mawalan talaga ng tiwala ang taong bayan at hindi na magbabayad ng tax. Pero yun nga, doon lang mabilis at magaling ang gobyerno sa pagkolekta ng tax. Alam mo kung bakit ganyan Admar ang sitwasyon? Because yung mga economic advisor ni Pangulong Marcos Jr., iisa ang kanilang paniniwala. Ang kanilang paniniwala is kailangan gumastos ng ating gobyerno para lumago ang ating ekonomiya. Yan yung paniniwala nila. And yan ang klase ng economic philosophy na mayroon ng ating mga economists dyan sa Pilipinas, lalo na yung mga nag-aral ng economics sa UP School of Economics na galing UP Diliman. Many of them, yan ang paniniwala nila. At babalik ka sa kasaysayan, Admar, yan yung sinasabi nating Keynesian. No? Galing yan kay John Maynard Keynes, yung ganyang klaseng paniniwala. Sa nakikita ko sa ngayon, hindi na ganyan ang ginagawa ng mga mararaming bansa. Lalo na sa mga mayayamang bansa, Admar. What they do now is instead of increasing spending, what they need to do is to actually lower taxes. At ang goal is hindi gumastos ng gumastos at lumaki ng lumaki yung deficit. Kung hindi, mas paliitin yung deficit and at the same time, bawasan ng buwis. So yan yung nakikita ko na I think na magandang solution sa ating bansa over the medium to long term. Kasi nakikita natin na yung most of government resources napupunta lang naman sa graft and corruption. Imbes na mapunta yan sa graft and corruption, might as well just give it back to the people. So how do you give back to the people? By lowering taxes. So instead of increasing taxes, yung binabayaran mo kada taon lumalaki, bawasan ito at huwag mag-introduce ng bagong buwis. Now, to compensate for the loss in revenue,
hanapan mo ng inefficiencies yung gobyerno. Kasi ang filosofiya ngayon talaga, Admar, is that they just keep spending and spending. They're so worried about the fiscal space na hindi na nila inisip yung kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Parang yan yung cartoons, no, yung image, Admar, yung baka na payat na ginagatasan pa rin ng gobyerno yung baka. Yung baka payat na wala nang lumalabas na gatas pero pinipilit pa nilang gatasan. Ganyan na nangyayari sa ating bansa. The people already have very little to give. Kasi nga, nagmahal ang krudo, no, lumiit yung kanilang purchasing power, kinain na ng inflation, and yet the government still keeps trying to extract anything it could. Sa palagay ko, I think we need to wake up from that kind of thinking. Ang kinakailangan natin ngayon is to actually revisit and redraw our fiscal policy in a way na instead of expansionary, no, na maggumastos ng gobyerno, you could pursue an expansionary fiscal policy by actually reducing taxes. At kasi nangyari nga, Adman, sabi ko nga kanina, no, pag binawas mo yung tax, ang mangyayari niyan is yung imbis na ibabayad ng tao na tax, yung pera na yun, pwede nila yan i-save or pwede nila yan i-consume. Pag yan kinonsume nila yan, ang mangyayari is makakapag-create yan ng economic activity. At yung mga economic activity na yun, mabubwisan yon. And that economic activity generates economic growth. Kapag ka na-save nila yan, gagawin ng mga bangko dyan is they use the saving for investment. Pwede nilang gamitin yan to invest on infrastructure, papautangin nila sa gobyerno o sa iba pa man, and that creates further economic activity. So this builds the case, mga kababayan, the tax cuts, pag binawasan mo yung tax, it actually generates economic growth. No? So kung baga takot sila dyan magbawas ng buwis, kasi sabihin nila mababawasan yung government revenue, mababawasan kasi yung mga perang mananakaw ninyo. Yun po yung bottom line yan. Kaya sa aking palagay, mga kababayan, kung ako nagpapayo, no, sa gobyerno, kung ako nasa economic team, what I would have done was to submit proposals for a tax reduction at this time. Ito po yung mga panahon ngayon na kinakailangan natin magbawas ng binabayarang buwis. Kasi ang nangyayari is as a result of inflation, tumataas ang presyo ng krudo, tataas ang presyo ng pagkain, unti-unti po niyang kakainin yung purchasing power natin. And the way to address this is that the government needs to do its part by reducing taxes. No? So yun yung nakikita ko dyan, Adma. Opo. And dito po sa ekonomiya po natin na Doc, no, tingin nyo po kung, kasi itong mga naririnig natin na mga information mula doon sa mga aligasyon ng maleta nagdadala ng mga basura o pera, nababanggit hanggang sa pinakamataas itong atin pong Pangulo, mga opisyal ng kanyang gabinete, maging sa dating speaker. At may pahayag din ang speaker din kahapon na tila para bang yung ibang sabi nagkakalaglagan na, may mga alam. Sa tingin nyo po, kung ito pong mga nabanggit na ito ay mapanagot, no, sa kanilang ginawa kung meron man, babalik ang kumpiyansa at gaganda o usad, magkakaroon ng turning point na gaganda ang ating ekonomiya o makakabangon po, Doc? Well, kung hanggang ngayon nandyan pa rin yung mga personalities na yan, ano, na mga nasa likod ng pinakamalalang graft and corruption sa ating bansa, hindi babalik ang kumpiyansa ng taong bayan kasi na-tarnish na, Adman. Kumbaga dumisan na talaga ng todo yung image ng gobyerno dyan. So hanggat naririyan pa rin yung mga personalidad and they're still, in their office, they still exercise the functions, walang nasususpindi, walang natatanggal. The trust has been eroded already. And by the way, Adma, kapag ka na-erode yung trust na yan, matagal yan bago manumbalik. So kumbaga, kung sino man yung uupo sa 2028, will have a very difficult job ahead of her or him. Bakit? Kasi talagang na-erode na yung tiwala ng tao. No, nakita natin yan sa paglala ng perceptions on corruption. Makita natin doon sa yung rankings natin sa graft and corruption, yung pinag-usapan natin nung umpisa nitong program, nung salita ko kanina, na talagang lumala na, and that's the perception of people. So that will be hard to improve over time. Matagal bago yan ma-improve. No? So
kung sino man yung uupo sa susunod na administrasyon, mahihirapan siya dyan. Kasi, of course, it's still a function of political will, ano? Kung kakayanin, kakayanin. Pero kung sino man yung uupo, yung umpisa kagad, ano na dehado na umpisa pa lang. So, kumbaga, hanggat naririyan pa rin yung mga tao na yan, ano, hanggat wala napapakulong, yung mga nabanggit dun sa mga hearing, ano, kung sino man yung mga personalidad na yan, hanggat sila ay naririyan, no, at walang napapakulong, maniwala ka, Admar, hindi babalik ang tiwala ng tao. So matotal, Doc, bilang panghuli, ano ba ang at the end of the day nito? Well, at the end of the day, babalik tayo sa issue ng pamamahala. No? Kasi itong nangyayari sa atin sa ngayon, kung meron po tayong maayos na pamamahala, hindi tayo magkakaganito kahit na merong krisis. No, bigyan kita ng example, ang Vietnam. Nung nagkaroon ng gulo sa Middle East, as early as first week of March, nag-convene na ang Vietnam ng task force. So they knew right there and then. Nung mga panahon na yan, yung mga tagapagsalita ng gobyerno natin, they were still in denial na merong krisis. Ba sinabi nila na walang krisis. So ibig sabihin, nasaan ang presidente nung time na yun? Kumbaga kasi kung ang presidente natin ay aware of what is going on and nabigyan ng tamang payo ng mga tao na kapalibot sa kanya, na-identify kaagad na merong problema, na merong krisis, hindi na umabot sa ganito. So kumbaga, sa ganito kasing problema mga kababayan, kailangan maagap. Kailangan isa pa lang ma-identify mo na kaagad yung problema at kailangan mabilis yung kilos mo dyan. No? Kasi pabago-bago ang sitwasyon. So kumbaga, babalik tayo sa pamamahala. No? So itong mga crisis na yan, they come and go, pero makikita ninyo sa ating bansa, parang lumalala yung sitwasyon. Kahit na merong crisis, merong walang crisis, the situation becomes worse. And it's because of governance. No? So yun yung nakikita ko dyan, Admara. No? So at the end of the day, it's all about how our country is governed and the quality of the current leadership that we have. It's a reflection, mga kababayan. No? Yung nakikita nating paglalaan ng credit standing natin, ano? Yung pag-revise ng outlook from stable to negative. Isa yan sa mga sintomas. Yung nakita nating sitwasyon sa Middle East, yung epekto niyan sa atin, that is another. Yung lumalalang sitwasyon ng graphing corruption, isa pa yan. These are all symptoms of a problem, mga kababayan. At yung pinaka-underlying cause niyan, mga kababayan, is yung kalidad ng current na pamamahala na meron po tayo.